Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po, pag-usapan natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Senator Amy Marcos, hinamon ni Attorney Sal Panelo na idemanda ang mga pulis na lumabag sa batas at maghain nga ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Bago po natin panoorin ang buong video, mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa mga balita sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito po, panoorin na po natin mga kababayan. Oh, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Number one. Number two, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former president in Villamor Air Base contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi. At ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 80 na siya. Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si BP Sara, kung magpapabudol muli. Di ba? I don't think so. Hindi na. Hindi na mapapabudol si Inday. Kasi ilang beses naman sinabi ni BP Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan eh. Hindi naman Yeah, niya sinabi privado, niya yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Hello, ayan. Hello, magandang araw mula dito sa The Hague, sa Netherlands. Kasama ko ang asylum seeker. Maawa na kayo. Wala na akong bayan. Kawawa naman ako. Buti Ayan. na lang nandito si Marlica at papakainin ako. Pinakain na ako ng sapin-sapin. Yes, Kaya, dinala ko kung siya hindi yan, nagsapin-sapin. pupunta pa ako doon sa bayan at manlilimos dahil ako isang asylum seeker. No? Yes. Pero alam mo, Marlica, mag-ingat ang mga bangag dahil Ayan. ang huli tayong nagkasama ng buwan ng Hulyo, nayanig ang mundo dahil nagkaroon ng pruweba na bangag ang mga bangag. Anong Yes. pasasabugin natin magkasama na naman tayo sa Amsterdam? Nung last time nayanig sila, kala nyo ha, wala kami ebidensya na bangag kayo ha. Hoy, ang sasabihin ko pa sa inyo, 3 verification meron kami. Kaya yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga ahente-ahente nyo na wala namang alam, wala po yan sinabi sa mga high-tech verification na ginawa ng mga Amerikano at iba pang mga lahi, no? 3 verification po yan. Yes. Kaya nga, mag-isip kayo ano na naman ang mangyayari sa inyong magkasama na naman ang Maharlika at si Spokes Harry, di ba? Correct. Mayanig na kayo dahil malapit nang matapos ang iyong mga panahon at ang mga Pilipino gising na sa katotohanan na kinakailangan ng tunay na pagbabago na imposible habang nandyan ang mga bangag. O, di ba? Correct. Dahil ngayon talaga grabe yung Spokes, yung reaksyon ng ating mga taong bayan sa buong mundo. Imagine niyo yung hindi masyadong mapolitika, nagsilabasan sa kanilang mga bahay para talagang magprotesta at ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte at syempre sa bayan. Kasi alam mo, hindi lang si Duterte naging issue eh. Correct. Nung sinurrender nila sa dayuhan ang isang dating presidente para sa di umanong mga kasalanan na ginawa sa Pilipinas. Bakit? Tayo ba'y walang gumaganang hukuman? Tayo ba'y nasa ilalim pa ng mga kaputian para kinakailangan na dayuhan na maghusga?
So parang nagkaisang bayan, hindi lang dahil sa kulay politika. Kung ano man ang kulay mo, basta ikaw Pilipino, dapat magalit ka sa ginawa nila. Pinakidnap ang isang presidente at dinala sa isang dayuhang lugar na dapat hukom na Pilipino ang naguhusga. Yes, Ah. kaya naman talagang ang mga Pilipino all over the world ay nandito sa the Netherlands. Kahapon talagang may mga nasalubong ako, spokes, ano? Galing kami doon sa Tulips Garden from Ireland, and kanina sa amin kung saan kami nakastay, galing ng LA, shout out kay Ma'am Tina na nakasabay namin sa breakfast, and yung mga taga Germany talagang nakasabay din namin. Talagang sila ay kumikilos. Talagang nagsi-speak up day. Kaya naman natatakot ang mga bangag ngayon, lalong nagbabangag. At ngayon, bispiras ng birthday ni Presidente Duterte. Anong gusto ni Presidente Duterte? Mag-speak out ang lahat. Huwag kayong matakot kahit kanino dyan. Sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot. Karapatan nating mag-speak out. At habang tayo tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Ang sarap talaga pag asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Net nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya ngayon, bangag. O, di ba? Yes. No, actually, daldala ko yung kopya dyan. Daldala ko yung kopya ng, what do you call it? Yung authentication. Ay, extra. nako, yan na po. Dahil yan, isa yan sa ebidensya na talagang bangag at ang dahilan kung bakit tayo pimperso. Alam mo, totoo yan. Ako may galing sa Kongreso eh. Oo. Kaya pwede ba magtigil-tigil na kayo dyan sa mga sinungaling nyo? Talagang galit na galit sila sa akin dahil ako pinagbibintangan na akong source ng bangag video. Eh, ikaw naman talaga yun. Oh my God. Biro mo, ikaw nag-source, akong ginipit, palibasa, di ko nila mahabol. Well, meron na po akong insurance against deportation, di nyo na ako mahahabol. Bahala Correct. sa mga buhay Speaking ninyo. of that, insurance folks, kumusta naman ang proseso sa iyong pag-apply nga ng asylum? Kasi maaring yung mga kababayan, mga ibang, sa Pilipinas na nagsisik or naghahanap sila ng mga bansa na pwede nilang pag-apply ng asylum, makabigay tayo ng impormasyon. Well, Ano alam mo, bang naging steps mo? alam mo, hindi ko akalain. Okay. Kasi sabi nila, wala naman daw kulong. Totoo, walang kulong. Kaya lang, pupunta ka dun sa lugar na 3 hours away from The Hague, tapos yung kanyang facility, walang bus, walang mapuntahan. Ang pinakamayapit na bayan ay 20 kilometers away. Kung ikay magta-taxi, 80 euros each way. Oh. At wala namang bus talaga. Ang supermarket, 45 minutes ang lakad. So in effect, hindi ka nga nakakulong, wala ka naman mapuntahan. Mabuti na lang ako i-rescue ng ating mga kababayan, no? Mga super BFF natin at kumuha ng Airbnb at matapos na ako 3 araw na matulog doon sa asylum center na yon, yun nga, sinusundo, hinahatid ako, kumakain ng Filipino food at nandun tayo Diba? sa Airbnb natutulog. Pero alam mo, well, talaga may problema tayo sa Pilipinas dahil bagang ang presidente natin. No? Pero yung mga nandoon, 80% ng mga nandoon, at there are about 36,000 every year na asylum seekers sa Netherlands, galing sa Africa, nakasakay sa inflatable boats. Oh my God. At ako'y nahabag dun sa kwento na unang-una, minamit ako na mag-ina, nakasling yung kanyang anak na bata. Siya'y galing nga sa isang inflatable boat, nanggaling sila sa Greece, naglakad all the way sa Netherlands. Pero ang sa pinaka-nahahabag ako, 15-year-old na taga-Africa din, 8 sila na nagbayad doon sa inflatable boat. Namatay lahat ng pamilya niya. Nag-iisa na siya. So talagang awang-awa ako doon sa batang yun. Hinakap ko na lang ng hinakap at yung pagkain ko sa araw na yun, binigay ko na sa kanya at sinabi ko, I will get all my food. You can have all my food so you can collect it. No? Pero I guess it's God's way of telling me na miski ginigipit ako ng bangag na administrasyon, mas mabuti pa rin ang buhay natin dahil at least hindi tayo nalulunod sa dagat dahil gusto lang natin umiwas sa labanan, no, sa mga bahay nila, no, sa bayan nila. Kasi, nako, binabangag na tayo. Oo, binabangag tayo ni bangag. Anyway, Okay, kasi ang asylum ngayon, hindi lang doon sa pagtakas sa political persecution, yung mga umaalis din sa mga lugar na merong labanan na nangyayari. Teka muna, so lahat mga nakasama mo, majority ba sa politically persecution Hindi. yung mga cases? Majority tumatakas sa labanan, mga Africans, mga Syrians, mga Afghans. Yung naging roommate ko doon ng 2 araw, 15 years old siya, mag-isa siyang lumuwas ng Europa, no? Dahil nga pilit siyang rin-recruit ng mga Taliban, no? At saka iba yung pananampalataya niya sa Islam, yung kalaban ng Taliban, no? At dahil
gusto iiwas ng pamilya niya yung roommate ko sa pagiging Taliban, pinadala nila lahat ng ipon, pinadala nila. Nakakalungkot doon, 10 years ago na siya dumating ng Sweden, hindi siya nabigyan ng asylum dahil lang kwento doon is yung una, in-age test siya, 3 months older daw siya, pero 15 years old and 3 months. So, hindi nabigyan. Tapos 2021 nag-apply na naman siya, tinanggap ang totoong edad niya, hindi naman tinanggap na siya ay tumatakas sa mga Taliban. So ngayon, itong nakakatawang kwento. Nahuli siya sa Schiphol, galing Sweden, ang gamit niya, Philippine passport. Saan niya nakuha yun? Hindi peke, genuine. Yung pala nakaw. By the time naglanding siya sa Netherlands para sa lipat eroplano, na-report na ng Pilipino na nakaw yung passport niya, nahuli siya, kinulong siya, kaya siya humingi ng asylum. Kaya nga sabi niya, what are the chances na ang roommate ko, Pilipino? So kung sino diba? man yung nawalan ng passport, sorry na lang, pero nahuli din yung kumuha ng passport at gumamit ng passport at nakulong pa. No? Folks, nagkaroon na ba ng initial interview sa'yo? Anong mga... Well, nagkaroon na ng interview dyan. No? Susunod Okay. na interview, matagal pa. Ang sabi nila, 6 to 66 weeks. No? Pero importante kasi, yung pag-apply mo, You're meron ka already ng protected. proteksyon na hindi ka na ma-deport doon sa bansa na tinakasan mo, no? O sa Pilipinas. So kahit ano pang gawin nila, mag-red notice pa sila, mag-extradition pa sila, wala na silang magagawa hanggang hindi matapos yung Yung aking case, application. application. 1 year and a half ang kanyang duration bago malay matapos mo, yan, no? Mali mo, wala na siya mga Ay, naku, weeks from now. Sana nga next month wala na no? Malay ko ba kapag next month wala na di uwi na ako, no? Ano ko naman ang asylum kung wala na diyan, no? Ang mga nang aapi, no? So, Yeah. but anyway, yun naman po yung importante ron. Ngayon, talagang napaiyak ako nung pumipirma ako. Kasi yung pagpirma mo sa application at pagtanggap na application, doon ang nagbibigay ng protection. Napaiyak talaga ako. Hindi lang iyak, hagulgol. Kasi sabi ko, 6 at kalahating buwan ako tago ng tago dyan sa mga bagang dayan. Ngayon, wala na silang magagawa sa akin. At alam mo, yung nag-i-interview sa akin, yinakap ako. Dahil talagang grabe yung hagulgol ko na talagang for the first time, di na ako kinakailangan magtago. No? Alam mo naman buhay ko, nagko-costume, nagpapanggap, at ngayon, darating ang panahon, papakita ko sa inyo kung ano mga itsura ko, no? Ako yung nagtatago sa mga bangag. Ay, nako, ngayon hindi na ako kailangan magtago, bahala kayo sa mga buhay ninyo. Nandito na ako, may karapatan na ako bilang asylum seeker. Yes. So, ano ba yung mga balita dun sa Pilipinas? Kasi, balita from your friends, talagang, alam ko naman na hinahunting tayo pareho, hindi lang ikaw. Dahil Mas matindi ka, di ba? Ikaw gusto ka nilang gurgurin. Yeah, may assassins talaga silang pinadala. Pinapasok pa sa Amerika, ha? At bikonsabahan yan sa mga opisyalis natin dyan sa Philippine Embassy, ha? Dahil sila pa nagpapasok dyan, ha? Yes. Actually, kasama nga yan sa mga exhibit ko, no? Yung mga ganyang information, mga ebidensyang kinalap ko dahil dyan sa gusto talaga nila akong paggurgur. But ganun pa man, lumalaban tayo kahit saan. Kaya nga talagang wala nang atrasan to, folks. Wala na. Ako dati, maingat pa dahil sabi ko, baka ako matris, VPN pa, at saka kahit paano, hinay-hinay lang. Ngayon wala na. Bangag. O, di ba? Kaya naman magorgor tayong dalawa. Dala ko ang pasimuno ng mga kabangagan. Hindi, meron tayong mga Dutch na magpoprotekta sa atin dito, di ba? Yes. Hindi sila po pwede rito. Dahil dito walang diktadurya, dito walang panunupil ng karapatan. Kahit araw-araw tayong mag-rally doon sa place of detention ni Presidente, wala silang magawa. Kahit araw-araw tayo magsigaw ng bangag, wala silang magagawa. Dahil pag sila sinupil tayo, merong European Court of Human Rights. Lagot sila to. Diba? Yes, mananagot talaga sila. Pero folks, ano yung mga na-realize mo or natutunan mo during that 6 months na nagtatago tayo, kasama na ako dyan, tayong dalawa, no? Na sa mga kabangagan ng gobyerno ni Marcos Jr. Well, una talagang gusto ko maibalik sana yung panahon na bakit ba ako nagpabudol dito sa bagag na ito. No? Talagang sinabi ko, ako, meron din akong ama. Ang ama ko may mga pagkakasala. Bakit ako magbabayad ng sala ng ama ko? Pero siya hindi na natin naisip na for instance, doon sa pagnanakaw, nakinabang din siya. Yes. Dahil syempre, nabuhay siya na para siyang prinsipe na hindi siya nakakatikim ng pagkagutom, hindi nagtatrabaho, walang tinapos na pag-aaral, and yet limpak-limpak ka sa lapi niya, no? Papulbo-pulburon lang. Papulbo-pulburon lang, no? So parang hindi totoo yun. Nasasabihin natin na palibasa anak siya, hindi niya kasalanan. At saka
Yun nga Nakinabang sa Oo, pera ng kasi ang bayan. problema kasi Nagkamali talagang talaga tayo doon. sumunod ako kay Inday Sara, kaya pikit mata. Sabi ko naman, baka nga babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pala, mas malala. Kasi at Pero you'll least, never know. Baka may purpose ang lahat ng ito. well, ang purpose wag na natin talaga silang Pagbayagan. bumalik. Wag Yeah. nang bumalik kung mawawala. Wag nang magbabalik at wag magpabudol muli. Yes. Talagang ang kanilang mga ginagawa sa bayan, genetic, yung pagnanakaw, yung pagiging diktador, nasa dugo na sila. Nasa dugo na nila yan. Wala na yan, hindi na magbabago yan. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya doon sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya doon sa last nilang sortie, at itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Kasi ako, I don't buy that. That's BS. Kasi alam ko for sure na itong si Amy, di ba, talagang hindi niya booking na yung kapatid niya ay bangag. Kasi kung I don't know, kung matatandaan mo, last year, ay nangako yan siya through dun sa common friend natin na magsasalita na si Amy Marcos, sasabihin niya sa taong bayan at saka sa kanyang kapatid na si Bangag na mag-rehab ka na muna, magpahinga ka na muna, hindi yan maganda sa taong bayan. Kaya, sasabihin na daw ni Amy Marcos yung totoo na addictus yung kanyang kapatid. So, anong point mo ngayon sa nangyayari ngayon na spokes na mga drama ni Amy? Well, alam mo to, ako talaga gusto kong paniwalaan si Amy. Mm-mm. Alam ko, nagtatatalo pa tayo ng mga panahon na yon. No? Pero Yeah. sabi ko is, kung talaga namang gusto niyang ang kanyang kapatid, di matagal na niyang tinalikuran si Inday Sara. At naalala ko pa nga yung nagpunta kami dun sa bahay ni Ivy, kung saan nagpunta rin si BP Sara, isang araw matapos siya magbitil sa DepEd, meron lang kami pag-uusapan, singin si Amy. No? So talagang, ako talaga, nabola din. Kaya lang, naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Yeah. Talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya dahil si Bongo na loyal kay Duterte, ayun, number 2, number 1, di ba? Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si BP Sara, kung magpapabudol muli, di ba? I don't think so. Hindi na. Ang tingin Hindi ko, na magpapabudol si Inday. Kasi ilang beses naman sinabi ni BP Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan Hindi naman Yeah, privado, sinabi niya yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Pero sa akin, nangihinayang ako kay Ivy. Kasi ang feeling ko naman, may punto talaga na talagang may utang na loob kay Presidente Duterte. Kasi yung pinakiusap naman niya yung libing ng tatay niya, talaga namang siya yung tagalakad kay PRRD, no? Pero yun nga, dapat naging consistent na lang siya. Dahil kita mo ang Duterte youth ngayon, nangakalampag sa party list, no? Si Bongo, number 1. Kung di siya namangka sa ulo, baka nasa top 3 siya ngayon, di ba? Namangka siya, ayun ang nangyari. Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos. Oo nga, diba? At saka, dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay, naku, sabi ko nga sa iyo pati nga dyan sa congressional race, no? Kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa si Sandro sa Ilocos Norte mismo, Yeah. Diba? Kasi kitang-kita naman ngayon kung ano yung ginagawa nila.